Noon pa man ay marami na ang nakapansin sa potensyal nitong si Tyrese Haliburton. Nag-workout siya para sa Golden State Warriors at na-impress naman si Bob Myers at si Coach Steve Kerr. Inamin pa nga mismo ni Bob Myers na pinag-iisipan niyang i-draft itong si Haliburton. Pero syempre hindi naman daw tama iyon sa kung ano ang gusto ng kanilang kupunan, na sa mga puntong iyon ay si Wiseman ang kanilang kinuha sapagkat iyon ang kanilang kinakailangan. Kay Coach Steve Kerr naman ay napansin niya na ibang-iba itong jumper ni Tyrese Haliburton. Tumawag pa nga siya mga idol sa kay Coach Luke Walton na siyang head coach noon ng Kings na we love that kid, don't ever touch his jumper. Wag daw baguhin, hayaan lang daw. Mayroong mga pagkakaiba sa jumper ni Stephen Curry at ni Tyrese Haliburton. Yung kay Stephen Curry, yun ang tama. Bago pumasok sa NBA, ang mga malalaro ay mayroong mga sariling forma ng kanilang mga jumper kung paano nila ito i-release. Marahil dyan sila komportable. Pwedeng baguhin ng isang NBA coach ang jumper ng kanilang player kung sa tingin nila ay mayroon pang magandang maibibigay ang bagong formang ito. Sa puntong ito ay pinayuhan lang talaga ni Coach Steve Kerr na hayaan lang itong si Tyrese Haliburton dahil so far maganda naman ang kanyang naibibigay na performance galing sa jumper na yan. At fast forward sa ngayon, totoo nga, marami ng pinatumba na team itong si Haliburton sa playoff at sa kanyang maiksing pananatili ay nakapunta na kagad sa finals ang Indiana. Samantala, hinahanapan talaga ng butas ng mga NBA fans itong NBA. Panong sa NBA Cup ang bongga ng mga court pero sa finals normal lamang na court ang gamit. Siyempre, finals ang pinag-uusapan dito mga idol kaya naghahanap din ng finals na atmosphere ang mga NBA fans. Kung nagawang maibago ng mga kupunan ang kanilang court sa NBA Cup, siyempre lalong magagawa ngayon sa NBA Finals. Pero ang tanong, bakit kaya? Totally, ang mga team lang talaga ang makakasagot niyan. Wala rin silang magagawa kung walang mga order, mandatos galing mismo sa NBA kung babaguhin ang mga court na ito. Tama naman kasi yung mga NBA fans, nais nila na panibagong makita, especially NBA Finals na sa ngayon. Kahit na wala ng mga decals katulad nung dati pa, pero sana man lang ay mayroon silang ibang mga pakulo o kung baguhin man lang nila ang court. Maging sa mga logo sa ngayon ay marami na nga rin po nakapansin na tila boring na daw ang mga logo. Kumpara nung dati, syempre maganda nga. Maraming mga disenyo, magkaiba, sari-sari, nakadepende kung anong mensahe ang nais na ilagay ng isang NBA team sa kanilang logo. Pero sa ngayon ay marami na nga rin po nakapansin na pabilog ng pabilog ang mga logo, pasimple ng pasimple, katulad nito. Well, para sa akin mga idol, nagbabago talaga at ang pagbabagong ito katulad ng ginawa ng Orlando Magic ay isang hudyat na kanilang ini-embrace ang new era para sa kanilang team, para mismo sa NBA. Siyempre kung hindi po nila babaguhin ang kanilang logo ay mapag-iunan din sila. Marami kasi mga factor ang kinoconsider dito. Sa logo kapag mayroong kang inilalagay dyan ay posibleng magkaroon yan ng royalty. Ang royalty ay magbabayad ka sa isang tao o sa isang grupo na inilalagay mo yung kanilang pangalan o yung kanilang simbolo. Sa ngayon kasi sa mga bagong logo tulad nito, simple lamang yung disenyo, modernized na at malinis tingnan, magaan sa mata. Ganun talaga mga idol, pagbabago. Pero syempre sa katagalan ay masasanay din tayo dyan.